Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagkilala sa katangian ng tauhan. Ano-ano ang mga hayop na nasa larawan? Saan natin kadalasang makikita ang mga hayop na ito? Saan ginagamit ang kalabaw? Saan naman ang kabayo? Ilarawan ang katangian ng mga ito. Basahin natin. Bigat. Dala. Hindi ko nakakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina. Nangihina na ako. Tinulungan. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. Basahin natin. Ang kabayo at ang kalabaw. Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan. Kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ng ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kaysa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba? Pakiusap ng kalabaw. Sa tingin ba ninyo, tutulungan ng kabayo ang kalabaw? Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo, kaya pagtiisan mo. Anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Di ko nakakayanin ang bigat ng dala ko. Nangihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw. Dahil madaling mag-init ang katawan ko. Ano kaya ang mangyayari kay kalabaw? Bahala ka sa buhay mo. Naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya'y pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasa ng kalabaw at inilipat sa kabayo. Dahil dito, bahagya ng makalakad ang kabayo dahil sa sobrang bigat ng kanyang pasan. Ano kaya ang naiisip ni kabayo tungkol sa nangyari? Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw, ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Ano ang suliranin na kinaharap ni kalabaw?
Bakit siya nakikiusap sa kabayo? Ano sa tingin ninyo ang naramdaman ni Kalabaw nang tumanggi si kabayo na tulungan siya? Sang-ayon ba kayo sa ginawa ni kabayo? Naranasan na ba ninyong humingi ng tulong? Gawin natin. Gamit ang chart, ilarawan natin ang mga katangian ng tauhan. Ang ating mga tauhan ay si kabayo at kalabaw. Ang katangian ni kabayo ay walang pagmamalasakit. Bakit natin ito nasabi? Dahil sinabi niyang bahala ka dyan. Samantalang, ang katangian ni kalabaw ay pagiging mabait. Dahil sa pagsasabi niya ng parang awa mo na. Isang mahalagang kaugalian na binigyang diin sa kwento ay ang pagmamalasakit sa ating kapwa. Ibig sabihin nito ay pag-unawa sa kalagayan ng iba at pagtulong sa mga nangangailangan. Gawin natin. Basahin ang bawat pangungusap, isulat ang katangian ng tauhan na ipinapakita sa bawat bilang. Ikalawang araw, pangatnig at tambalang pangungusap. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwentong ang kabayo at ang kalabaw. Narito ang mga larawan. Basahin natin. Dahil. Kaya. Sobrang pagod na si Kalabaw kaya siya ay tumumba na. Nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang Kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan, kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inululan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo, kaya pagtiisan mo. Kapag ganito katindi ang init ng araw, dahil madaling mag-init ang katawan ko. Inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. Ano-ano ang inyong mga napansin sa mga pangungusap at mga bahagi nito? Sa iyong palagay, ilang kaisipan o ideya ang ipinapahayag ng bawat pangungusap? Ang mga tambalang pangungusap ay nagpapahayag ng dalawang ideya na pinagsama ng mga pangatnig. Gawin natin. Salungguhitan ang pangatnig sa pangungusap. Mula sa pagtutulungan ng bawat Pilipino, kaya nakamit nila ang kasalinlan. Ang ginamit na pangatnig ay kaya. Hindi nawala ng pag-asa ang mga nasalanta ng sunog dahil tutulungan sila ng pamahalaang makabangon muli. Ang pangatnig na ginamit ay dahil. Siya ay tumutulong sa mga mahihirap
kaya kinasisiyahan siya ng kababayan. Ang pangatnig na ginamit ay kaya. Sumali ang aking kuya sa isang volunteer group dahil nais niyang makatulong sa kapwa. Ang pangatnig na ginamit ay dahil. Nagsagawa ang DepEd ng feeding program dahil dumarami ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon. Ang pangatnig na ginamit ay dahil. Gawin natin. Puna ng wastong pangatnig ang bawat pangungusap. Ikatlong araw, pagbibigay ng suliranin at solusyon. Ano ang masasabi mo sa larawan? Bakit kaya namatay ang mga isda? Ano sa palagay mo ang pwedeng gawin para muling dumami ang isda sa dagat? Basahin natin. Rumaragasa. Barakuda. Suliranin. Solusyon. Nakontento. Sila ay nabulaga sa biglang pagsulpot ng rumaragasang tubig. Ang barakuda ay itinuturing na isang mapanganib na nilalang sa ilalim ng dagat. Malaking suliranin ang traffic sa Maynila. Ang pag-aaral ng mabuti ay solusyon sa mababang marka. Nakontento na siya sa simpleng pamumuhay. Ang pag-aaral ng mabuti ay solusyon sa mababang marka. Silinggit laban kay barakuda. Masayang-masayang naninirahan sa batuhan sa ilalim ng dagat si Linggit at ang kanyang mga kaibigan. Napakaganda ng lugar na ito, punong-puno ng kulay at mga natatagong yaman. Masayang-masaya si Linggit sapagkat maganda ang tinitirhan niya. Masaya rin siyang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan nang walang anumang iniisip na takot o panganib. Ngunit isang araw, ano na lamang ang gulat at takot nila nang biglang sumulpot ang isang napakalaking isda. Ngasab, ngasab, ngasab. Nguya, nguya, nguya. Wika ni barakuda. Walang awang kinain ni barakuda ang mga maliliit na isda. Hindi pa ito nakontento at sinira niya pa ang mga tirahan nito. Dahil sa nangyari, nag-isip ng paraan si Linggit at ang kanyang mga kaibigan upang matalo ang napakasamang si barakuda. Sa iyong palagay, ano ang pinaplano ni Linggit at kanyang mga kasama? Nang maisip ang solusyon, agad-agad nila itong ibinahagi sa iba at saka hinintay ang pagdating ni barakuda.
Nanibago si Barakuda nang makarating ito sa batuhan dahil napakatahimik nito at walang sinumang ang naroon. Laking gulat niya nang biglang dumating ang isang malaking isda na di hamak na mas malaki kaysa kanya na namumula pa ang mga mata. Ngasab, ngasab, ngasab. Nguya, nguya, nguya. Ani nito. Dahil sa takot, agad-agad na lumangoy papalayo si Barakuda at di na bumalik kailan paman. Naging masaya na uli si Nalinggit at kanilang lugar. Wala nang barakudang manggugulo sa kanila. Ano ang ginawa ni Linggit at ng mga kasama niyang isda upang matalo si Barakuda? Sa iyong palagay, bakit sila naging matagumpay? Ano ang naging problema sa binasang kwento? Alamin ang suliranin. Tukuyin kung anong suliranin ang ipinapakita ng mga sitwasyon at bigyan ito ng solusyon. Ang larawan ay nagpapakita ng suliranin na tambak na mga basura. Ang solusyon ay pwedeng tulong-tulong na paglilinis ng kapaligiran. Ang larawan ay nagpapakita ng suliraning mahinang resistensya. Ang solusyon, kumain ng masusustansyang pagkain. Ang larawan ay nagpapakita ng suliraning maruming hangin. Ang solusyon, pwede tayong magtanim ng maraming puno at halaman. Ang larawan ay nagpapakita ng suliraning mababang marka. Ang maaaring solusyon ay mag-aral ng mabuti. Gawin natin. Dugtungan ng mga suliranin o kaakibat na solusyon ang bawat sitwasyon. Ikaapat na araw, pangatnig at tambalang pangungusap. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwentong si Linggit laban kay Barakuda. Basahin natin. Ngunit isang araw, ano na lamang ang gulat at takot nila nang biglang sumulpot ang isang napakalaking isda. Masayang masaya si Linggit sapagkat maganda ang tinitirhan niya. Masaya rin siyang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan at walang anumang iniisip na takot o panganib. Gawin natin. Mula sa mga larawan, gumawa ng mga tambalang salita gamit ang mga angkop na pangatnig. Gawin natin. Punan ng wastong pangatnig ang mga sumusunod na tambalang pangungusap.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!